Ikaw ba ay nag-iisip bumili ng bahay? This episode is for you. We will discuss signs that will tell you if it is indeed time for you to either upgrade or downgrade your home. Yan po ang ating pag-uusapan in this episode of Open House with Chris and Alice. Hello everybody! Isa na naman pong makabuluhang diskusyon ang gagawin natin ngayon. Welcome back to Open House with Chris and Alice. Of course, kasama po natin ang mag-asawang Chris and Alice Estrella, Realtor, mortgage agent, Team Estrella, dyan po sa bandang Calgary, Alberta. But they can help you out wherever you are in Canada. Okay, hello guys. Hello. Hello. Salamat sis, pinansin mo kami ulit. Yan talaga lagi mong entrada, no? Yung liner natin. Okay, reminder, yan pong yung contact information na nandyan po sa ibaba. Diyan nyo po makokontak silang dalawa kung gusto po ninyo silang ikonsulta o gusto nyo makipagkwentuhan tulad ng mga ginagawa natin dito sa ating channel. Magandang ating episode, no? It's about downgrading or upgrading your home. Tama. Okay, pero you want to set the tone of our discussion first, Chris, I understand. Sige, go ahead. Yeah. Sige. So basically, when we say downsize or upgrade nga, palaging magkakabit. So, may yung bahay ko ngayon, ibebenta ko ito para bumili ng mas malaking bahay. Or, yung bahay ko ngayon, ibebenta ko para bumili ng mas maliit na bahay or magko-condo na ako. So, ang pinakamahalagang tanong actually is, yun bang buhay, yung lifestyle mo today, 'di ba? Kung saan ka nakatira na bahay mo, does it still fit yung bahay mo? Does it still fit your lifestyle right now? Or baka yung bahay mo ngayon, it fit your lifestyle 5 years ago or 10 years ago. Kumbaga, naka-match pa ba siya? Naka-akma pa ba siya sa buhay mo ngayon? Yeah. By the way, no, teka muna, nagkamali ako dito sa caption. Dapat yata ito, downsizing your home. Wag naman downgrade. Okay. Oh, there you go. Oh, magic. Pinalitan ko na ng downsize, ha? Okay, go ahead. Sorry, Chris. Go ahead. Asan na nga ba tayo? Okay. So basically, ang mahalagang tanong sa episode na ito is, yung bahay mo ba ngayon, nagmamatch pa ba siya sa lifestyle mo? Or baka itong bahay na to, ito ay nakamatch sa lifestyle mo 5 years ago or 10 years ago. Correct. Dahil nandun pa yung mga anak mo, di ba? So, or mas financially capable ka pa dati, di ba? Pero ngayon, pa-retire ka na. So, nagmamatch pa ba yung bahay mo sa lifestyle mo today? Okay. Ang question ko pala una, no? Marami ba mga Pilipino talagang mahilig mag-downsize or upgrade na kanilang bahay dito sa Canada? Yeah. Oo, no? Ang maganda dito, kasi sa Pilipinas, ito na-compare ko, pag nagpagawa ka ng bahay, doon ka na. Di ba? Correct, yan din. No? Kaya kung nga tinatanungin, dito madalas ako makakita ng hindi, lilipat ako after a few years. Oo. So sa atin, sa Pilipinas, doon ka na. Sa Canada, hindi. Normally, may checkpoint yan kasi di ba, every 5 years, normally 3-5 years yung term ng mortgage mo. So within that period, after 5 years, ako, benta ko na, kunin ko na equity, mag-downsize na ako. Kaya mag-upgrade na ako kasi mas okay naman na ako. So, sabi nga sa studies sa Canada daw, at least 7 times nagmo-move yung mga tao. Mag-upgrade. Wow. Gano'n ang galing. Wow. And that's, owning, mortgage to mortgage. Renting and then move. Sis, wow. kahit kami, di ba, bago lang naman kami relatively bago kami sa Canada, 2021. Owning a house dito sa Calgary, nakatatlong move na kami. In a span of 3 years. Right. And again, no, ako rin, na-observe ko nga, it's common, no? Laging, madalas, ganyan ang sitwasyon. Alright? Okay, so we proceed. 8 signs that it's time to downsize or upgrade your home. Number 1, nako, ito, madalas, no? Growing family. Yan. Yeah. So, very basic kapag nanganak. Diba? So, ibig sabihin, kailangan ng panibagong bedroom nung baby. Tsaka may rule dito sa Canada, 'di ba? Na dapat yung anak na babae
nakatira sa hiwalay na kwarto dun sa Natutulog, anak yeah. natutulog dun sa anak na lalaki. Okay, wala. So, oo, magkahiwalay sila. So, isa yun sa very common na itong itong sign na to, it's upgrade. Maganda lilabelan natin bawat sign. So, growing family, so ang mangyayari dito, upgrade. Kasi bakit? Nadadagdagan yung members ng family. Or halimbawa, may kapatid, kamag-anak from Pilipinas, nag-international student, na PR na din sila, so makakasama na rin sa bahay. So, nadadagdagan. So, upgrade. Delika, Oo. mas malaki. Okay. Dun, for example, dun sa scenario we're in, dumadami yung anak, no? Kailangan ng more room. O lalo na kung babae, lalaki yung anak. Paano ang common concern, I'm sure, is, hindi ko pa afford, Chris and Alice, eh. O, paano yan yung anak ko, lalaki, babae? I can't afford it right now. Actually, we just have to see the numbers. Yeah. Kasi it's always easy to conclude na, ay, hindi ko yan kaya. Until we sit down and scrutinize the numbers. Meron tayong common Ay, friend na approval, ganyan ma'am. Yeah. Merong tayong kaibigan na galing din sa Ontario. Paglipat dito sa Calgary, during COVID time, ang kaya lang nilang i-afford is an apartment. Condo apartment, 2 bedroom. So, babae tsaka lalaki yung anak nila. So, since 2 bedrooms lang, basically, magka-share. Kaya lang nag-teenager na eh. So, after 4 years, teenager na pareho yung dalawang anak nila. So, kailangan, na talaga, paghiwalay na yun kasi may boyfriend na, may girlfriend na. Parang jahe, di ba? Oo. Magka-share sila, nagtatawagan with the boyfriend, girlfriend, naririnig nung isa. So, parang sabi ng parents, gustong-gusto na talaga namin, kaya lang, we cannot afford. Pero ang question doon, ano ang basis mo for saying na you cannot afford? So we just have to look at the numbers. Tignan muna natin. Bago mo husgahan yung sarili mo na hindi mo kaya, baka kaya mo. So true enough, when we crunch the numbers, ngayon nasa mas malaking bahay na sila. All right. Of course, we're not saying, guys, napipilitin kayong mag-upgrade, no, ng nila Chris and Alice or whoever you guys are working with. It's just siguro nga more professional study or assessment of your financial situation. Correct. Okay. Number 2, unused space. Ayan, unused space. Okay, so ito, unused space, ang rating natin, ang remark natin dito, downsize. Kasi yung number 1, di ba, nadagdagan ng titira sa bahay, upgrade. Ito, mababawasan ng tumitira sa bahay, downsize. Kasi halimbawa, yung dalawang anak mo nag-adulting na, pumunta na sa university, may iba ng trabaho, tapos malaki pa rin yung mortgage na binabayaran mo, pero wala nang nakatira dun sa 2 o sa 3 kwarto. It's a good opportunity to think na, teka, nagbabayad ako ng mas malaking mortgage sa mas malaking bahay, pero wala nang nakatira. So it could be an opportunity na mag-downsize para hindi ako mahirapan masyado dun sa binabayaran ko na mortgage. Tsaka ang hirap mag-maintain ng malaking bahay, kung isa ka lang, 2 lang kayo, couple lang, di ba? Kung umalis na, nagsarili na yung mga anak mo. So, better na bawasan na natin yung space, mag-downsize ka na. Yeah, and I think this is most commonly seen amongst mga empty nesters nga, kung tawagin, yung mga, alam niyo naman dito guys, minsan pag college na nung anak, karamihan, lumalabas na nung they live independently already, study in a different province, many times. Yeah. Huwag niyong gawing storage lahat ng mga empty space. Tama. Very good yun, Sis Ina. Oo. Alright. Okay, number 3. Sign that it's time to either downsize or upgrade your home. High monthly housing cost. Nako, okay. Sa mga panahon ngayon, nauuso ba yan pag nagpapa-refinance ngayon? Yan, okay. So ang remark dito, downsize. Okay, hindi upgrade, downsize. Mami, pasok. Toronto, yung dumalaw. Actually, may na-meet kami, ganyan eh. Dumalaw sa bahay. Oo, hindi sila makapag-retire. Kasi ang mahal ng mortgage na binabayaran nila. So, ang question lang doon, ano bang sense, ano bang mas mahalaga sa iyo na medyo makapahinga ka? Bawasan lang natin yung space ng bahay mo, pero it will make you eligible na
mag-retire or magbawas ng trabaho. So, ang hirap kasi na pag sobrang mahal nung binabayaran mo, kinikip mo yung property na hindi naman na siya talaga suited sa lifestyle mo. So, I think it's time na mapapaisip ka, mag-downsize na tayo. And to be more specific, sis, itong dumalaw sa amin, nakakatawa, nag-reach out lang din sila sa amin. So nag-host kami ng dinner sa kanila. Hindi ito isang tao, tatlong magkakapatid Oh, na wow. nakatira sa Toronto. So nakatira sa Toronto, dumalaw dito, tinitignan nila yung Calgary. So sabi nila, napapagod na kami, hindi kami makapag-retire. Gusto na namin na ibenta yung mga bahay namin sa Toronto. Tapos pagdating dito, bibili kami ng mas maliit. So ang maganda, mas mura yung bahay dito, tas mas maliit daw yung bibili nila, tas ika-cash na nila. Yeah, So hindi na sila magbabayad ng mortgage. So Yeah. sabi nila, para nakakapagpahinga kami, para hindi 2, 3 yung trabaho namin. At least alam ko, kasi hindi na ako bumabata tumatanda na ako. Recently may taga Vancouver, binenta nila yung townhouse nila sa Vancouver. Tapos hawak nila yung pera nila, tapos nagre-ready na sila ngayon dito sa Calgary na bumili ng mas maliit. Yeah. And ika-cash na nila, hindi na sila magmo-mortgage para daw mas makapagpahinga sila. Yeah. correct. Oo. I think common scenario din yan, ano. And it's a way, I think, also for some to take advantage of the extra money, obviously, that they will save talaga. No? Lalo na yung medyo kapos ang retirement fund. No? This is, I think, one way they're trying to augment that aspect. Okay. Fourth sign that it's time to either downsize or upgrade your home. Lifestyle change. Nako, ano to? Downsize or upgrade? Depende sa pagbabago ng lifestyle mo. Very good. Either ito. It could be downsize or upgrade. So, halimbawa nga, yung nagkaroon ng kids, nagkaroon ng mga anak. So, gusto nila magkaroon ng mas malaking backyard para nakakapaglaro yung mga anak nila. So, it could be an upgrade. Diba? Or lifestyle change. Ang halimbawa ng lifestyle change, nagkaroon na ng arthritis yung tatay, diba? Yung nanay nagkaroon na rin ng problema sa tuhod. So hindi nila ma-maintain yung yung yard nila. Oo, yung pagpa-plow nila ng snow nila. So it can be an opportunity na sabi nga, kesa yung may garage, ang tawag doon, pwede na silang mag-downsize to a lock and leave property. Ano yun? Tas alis ka. So, siya? Halimbawa condo. Oh, alright. Okay. Diba? So, wala ka ng maintenance masyado. Got it. Oo. Well, alam mo, yung mga binanggit nyo na lifestyle change, I think those are really valid, no? Valid reasons to make a decision on whether you should downsize or upgrade your home. Yung lifestyle change Chris, baka yung iba, hindi Feeling ko tumaas lang sweldo ko Gusto ko na talaga ng bonggang-bonggang bahay. Feeling ko wag naman muna pa dalos-dalos doon, na mag-upgrade ka agad. Yeah, tama ka sis. Kasi ang keyword doon, dapat financially comfortable ka pa din. Oo, nabayaran yung mortgage mo. Mahirap naman na-excite ka lang, di ba? Na-excite ka. Hindi dahil mas malaki. Dapat kaya mong panindigan. Kasi yung mag-down payment, one time lang yon. Pero yung magmo-mortgage ka, di ba? Monthly yun. So, kailangan komportable kang bayaran. Correct. Well, guys, no? Nasa sa inyo yan. I'm just saying kasi feeling ko ang dami ding mga Pilipino, ng mga tao, no, not just in our community, nabibiktima na attempt to upgrade just because they feel they can afford it o baka nagkaroon sila ng pay hike, no, sa kanilang sweldo. Anyway, okay. Number 5. Significant equity equals options. Go ahead, Adi. Okay. Sige. So, yun number 1, kasi every 5 years, may renewal, natatapos yung term. So, doon mo makikita na ito, chapter na to parang lap ito sa buhay mo. So, makita mo may equity ka na. So, ang remark dito ay either. Diba? So, pag may equity ka na, it's either, tas lumalaki yung pamilya mo, it could be an opportunity na mag-upgrade. Diba? Ng mas malaking bahay. Pero kung halimbawa, nagkakaedad naman na kayo, tapos yung mga bata, lumalaki na sila, tapos may sitting na equity. So,
it could be an opportunity na mag-downsize na. Ibenta mo yung bahay, may hawak ka na pera, pwede mong i-cash, bumili ka ng condo. So basically, ang point nito sis is having equity gives you more options. Correct. Alright. Okay, on number 6, location. Yan. Oo. May mga factors affecting yung location. Ano? Nagbabago din yung environment ba ng isang location matapos kang maging mapili nung una mo siyang bilhin. And then, meron kaming naging client friend din na when they bought the property, nauna sila. So, ibig sabihin, hindi pa nila kilala kung sino yung darating na mga magiging kapitbahay nila. Okay? Okay. Now, eventually, tumagal 3 years, 4 years, kinontak nila kami na, mag-upgrade na ako. Bakit na mag-upgrade? Kasi marami akong mga kapitbahay na lumipat dito sa area namin. Hindi ko gusto. Tapos, medyo peligroso kasi yung driving habits nitong mga taong to, sobrang bilis. Yung paglabas ng bahay nila, kalsada. Tapos may 3 kids siya. So, yung location na yun, initially okay sa kanila. Pero eventually, nung dumami na yung tao, hindi na nila gusto kung sino yung mga dumating dun sa, sa lugar na yun. Tapos may isa, isa rin tayong shout out. Shout out. Shout Sa out kaibigan, sa kanila. naman, taga outside Calgary, Okotok. So malaki yung bahay nila doon. Pero sabi nila, 3 lang naman sila. Mag-downsize na lang sila. Tapos pupunta na sa sentro, dito sa Calgary. Kasi yung anak nila has to be enrolled dito sa isang particular school sa Calgary na nag-cater nung condition kasi may disability. Alright. Okay. I-cater yung condition na yun. So, yung bahay nila doon sa Okotok, iniwanan na nila, ibebenta or ipaparent, and they purchase a townhouse. Mas maliit pero mas malapit doon sa school na kailangan pag-enrollan ng anak nila. Pero bilib ako dun sa anak nila kasi yung anak nila nag-a-advance na sa fencing. Magaling sa fencing. So, sabi nila, nandito yung mga magagandang training sa loob ng Calgary. So, gusto namin na nadadala namin siya araw-araw para mas maging magaling pa siya dun sa competitive fencing. Hindi hindi yung nakaupo sa bakod, 'di ba? Fencing. Ito yung fencing na Okay, yan no? Ngayon ko lang na-realize, oo nga naman, okay. Doon sa neighbors issue, those are things na wala kang control doon medyo no? Yeah. Na kahit gaano mo pa akalang maganda yung location. Yeah. Ibang factor yun, yung mga ibang tao na titira doon. Alright, tapos, doon sa child, very valid reason na I too would move. If merong access to that kind of care for my child. Okay. Meron pa kami sis, last na lang to, promise. Mag-asawa, sobrang bait. Kaso nakakaaway nila yung kapitbahay nila kasi nagpa-park dun sa harapan nila. So paulit-ulit silang nag-aaway. So napuno na sila. Sabi nila, benta ko na nga tong bahay na to. Hanap na lang ako ng nag-upgrade sila. So either downsize or upgrade. Sa mas tahimik na lugar, sa mas malaking bahay, kasi nakaaway mo yung kapitbahay mo dahil sa parking. Oo, tsaka hindi biro yun Sometimes, siguro sa kakanood ko nito nung Netflix series tungkol dun sa mga hindi magagandang experiences with your neighbors. If you keep up with a neighbor you always disagree with, it could really escalate over time. Hindi mo alam, baka talagang magkasakitan kayo eventually. Kaya ako din, takot ako sa mga ganyan. Ayoko yata ng ganyan. Yeah. Okay. Number 7 naman po tayo. Again, signs that it's either time for you to downsize or upgrade your home. Okay. Maintenance. Yeah, maintenance, ang remark dyan, downsize. Kasi halimbawa, dito sa Calgary, meron mga nakatira sa acreage. 'Di ba? Malalaki yung lote nila doon sa bahay nila. Ano ka nun? Obligado ka na na ayusin mo yung yard mo. Kasi bakit? Pag hindi maayos yung yard mo, nakita ng kapitbahay mo, pwede silang tumawag ng 311. Pwede nilang ireklamo ikaw.
Tas at the same time, hindi ka na din bumabata or napapagod ka na din. So pwede ka nang mag-downsize. Pwede ka na nang bumili ng lock and leave property Yeah. or something na smaller also. May client kami ngayon, nakakatuwa. Shout out ulit sa kanya. So ano siya, panganay siya and she cares for her parents. So ngayon, ang nangyayari, sabi nila, yung parents ko kailangan pang nasa kwarto, yung kwarto nasa taas, Yeah. kailangan bumaba para makapag-CR ng maayos. So naghahanap siya nung property. Kaya nga sikat actually ang bungalow. Pwede nyo nga kaming tawagin na Mr. and Mrs. Bungalow. Kasi may mga clients pag nagkakaedad na sila, ayaw na nila ng second floor. Correct. Gusto nila yung room nila, lahat nandun sa same floor kasi para hindi na sila mahirapan. Right. Oo. Actually, totoo yan. Siguro tong asawa ko nagpaplano na masyadong in advance. Ngayon pa lang gusto niya rin daw bungalow lang para very accessible na lahat. Totoo yun. Right. Tsaka magaganda rin yung mga bungalow for me, Alam mo yun, it's so open and Yeah. parang mas cozy din yung dating sa akin. Si Alice, iniisip niya nga mag-bungalow minsan. Kasi, di ba, ang cute ng bungalow. Tsaka, alam mo yun, hindi na tayo akyat. Oo, totoo. Tayo. Oo, tsaka hindi lang pang matanda, even for kids. Diba? Yung stairs, if you have young children in the house. Less things to think about yung pagbaba nila ng stairs. Okay. Number 8. Okay. Ay, medyo nabanggit ko to kanina, no? You can afford the next stage. When, ang tanong ko dyan, I think I get it naman, but when you can afford it, we have to make sure that you are, yun nga, parang sabi ni Ate Alice kanina, na ready ka talaga doon. Not just for the sake of buying your next home dahil afford mo na. Sige, go ahead. Yeah. So itong stage na to, ang remark dito, upgrade. Okay? So again, pag financially comfortable ka. So yun yung importante kasi may term na tinatawag na house poor. Your house is making you poor. Tama? So meron nga, 'di ba, ang nangyari, nag-upgrade sa mas malaking bahay pero hindi nagabayan ng mabuti ng numbers. Kailangan, hindi na siya nakakauwi masyado sa bahay kasi meron siyang 2-3 trabaho. Ang laki ng bahay pero hindi nakakapagpahinga sa bahay kasi kailangan mag-double job. Kasi yung iba, 'di ba, 50 to 60% ng sweldo nila, yun yung ibinabayad nila sa mortgage. So imagine yung impact nito sa lifestyle or sa quality of life natin. Meron pa nga isa, sinasabi nung isa, pina-renovate niya ng magandang-maganda yung yung kitchen niya, gumastos siya ng 50 to 70,000. Pero ang nangyari sa kanya, nagno-noodles siya. Kasi nagtitipid siya or nagmamadali siya, kailangan niyang pumunta dun sa work niya. So it dapat may space. I think ang mahalagang word doon is space, may leeway. Kasi life happens Life happens. Kaya nga, in-encourage namin yung iba. Ito, Mami, magandang point ito. Yung iba may mortgage helper. Tinuturuan namin yung iba naming clients na kumuha din kayo nung may legal basement. Right. Yung may legal basement na kung saan pwede mong parentahan. Mawalan ka man ng trabaho, may magkasakit man, may makakatulong dun sa pagbabayad ninyo ng mortgage. Kung okay sa may gusto mong kung okay idagdag. sa lifestyle nila yon, ibig sabihin kasi hindi rin lahat okay sa kanila yung may legal basement kasi halimbawa ako gusto ko mag-video Oo. Yeah, magandang point yon. Baka makaawi mo rin yung kapitbahay sa baba. Actually kami before, di ba, nagpa-build kami ng isang property. May mortgage helper yon. So since malaki yung bahay, yung basement niya 950 square feet, tas 2 bedroom. So may tenant talaga kami. Pero eventually, sabi ko kay Chris na I think we need to move. Medyo gusto ko yung yung mas free. Alam mo yon, mas free ako na kung gusto ko mag-videoke, hindi ako mahihiya kasi sintunado ako.
Kasi may nakatira sa Hindi ka sa makapagbigay na basement. bigay, no? So, parang, yeah, if it works for them, Right. why not, di ba? Kasi may mga iba naman na okay sa kanila yon. May mga iba na hindi, privy ako na tao, so hindi okay. Pero yung point ni Chris, that could be a good avenue para magkaroon ka ng, tawag dito, helper para whatever happens, magkaroon ng, dito sa Canada kasi pansinin mo, di ba, may mga layoff, may mga, Mm-mm. it's a common thing. So at least meron kang pantulong sa sarili mo for the mortgage. Sis, Oo. pwede one final powerful story. Ni-reserve ko talaga to sa dulo, dun sa mga nag-stay na manood sa atin. So, shout out din kasi na-inspire nila kami. Kaya kami may dog ngayon dahil sa kanila, sa mag-asawa na to. Alam mo, Shout out. yeah. So, nagsha-shout out, wala namang pangalan. Shout out nga pala kay Napansin ko din. O, sige. kina D and kina A. Okay. Okay, so alam mo, si simple lang. Tinulungan namin sila mag-downsize. Yeah. Okay, so yung bahay nila malaki. 700,000 wala ng mortgage. So ang ginawa nila, tinulungan namin sila mabenta yung bahay nila, tapos tinulungan namin silang makabili ng condo. So 300,000 yung condo, tapos so meron na silang 400,000 na cash, na Pwede pwede na, na diba? lang gamitin sa Oo naman. investment nila, 'di ba? So ganun yung ginawa nila. Sabi ko, bakit mo yan ginagawa? Yeah. Bakit mo yan ginagawa? Alam mo, unang kwento niya, sabi niya, kasi naisip ko yung tita ko. Yung tita ko sa US, masipag yon, nurse yon. Love ko yon. Nag-retire siya at 60 years old. Tas alam mo, namatay siya at 62 years old. Yan ang masaklap no? Yeah, 62 years old. Pero dito ko pinaka na-touch na sabi niya, alam mo, Chris, itong ginagawa namin na ito, pinlano ko to. Actually, pinlano ko to kasama ko yung first wife ko 10 years ago. Itong financial freedom, makapamasyal kami, may peace of mind, nakaka-exercise, pickleball kami araw-araw. Yun yung sabi niya. Yeah. Pero, yung wife ko kasi, nagkaroon ng breast cancer. And she died 2 years ago. Itong ginagawa ko ngayon, she never lived to see this. Itong pinlano, pinagsisikapan namin. And kailan ko pa gagawin to? Kailan ko pa gagawin tong mga bagay na to? Oo nga naman. Yeah. Ay, nako. I get it. Nako, those stories talaga make you think about or reflect about what's really important in life. Ano? Ay, okay. Sana marinig nila yung last kwento kasi ni-reserve ko dun sa dulo ng episode. So baka pwede nating ilagay na, hey, watch the last story. At mag-iisipan ko. Sige. Oy, guys, thanks again, for another, of course, insightful discussion. Still on the general issue of home ownership. Pangatlong buwan pa lang namin, guys. We are midway through our partnership with Team Estrella. Again, 2 times every month ang ating episodes with them. Pero meron tayong 2 bonus episodes. Pag-usapan pa namin kung kailan po natin i-air yan. For now, we will end this discussion here. Again, sana marami kayong natutunan. 8 signs that it's time to downsize or upgrade your home. Contact information po nila mag-asawa ay yung nandyan sa ibaba if you wanna get in touch with them. Okay. See you guys in the next episode of Open House with Chris and Alice. Thank you guys again. Bye. Salamat. God bless sa atin.